Nirerespeto ng Department of Budget and Management o DBM ang inihaing petisyon ng grupo ni Albay 1st District Representative Edsa Lagman sa Korte Suprema na kumukusyon sa legalidad ng sobrang halos 450 bilyong pisong unprogrammed funds sa 2024 national budget. Ayon kay DBM Secretary Amina Pangandaman, maaring bunga ng pagkakaiba ng interpretasyon ng dahilan ng petisyon. Pero para sa kalihim, hindi labag sa konstitusyon ang dagdag na unprogrammed funds, lalo pat standby funds lang ito sakaling merong dapat na paglaanan ng pondo ang gobyerno. Hindi rin anya automatiko ang pagpapalabas ng pera para sa naturang alokasyon dahil magdedepende ito kung may sobrang kita ang gobyerno. Our definition, hindi po siya unconstitutional. Why? Kasi nga po, hindi po siya kasama dun sa talagang budget na may, mangyayari lang po siya pag may mga certain triggers na mangyari. Kung merong pong magpadala sa Supreme Court, I think we welcome it. At least, at the end of the day, we'll be able to, di ba po, malalaman natin kung ano ba talaga, di ba? Because from our end, we think it's constitutional. But sa kanila po, it's a differences maybe in opinion and interpretation. Sinabi pa ng kalihim na mas malaki pa nga ang unprogrammed funds noong nagkaraang taon na nasa 850 billion pesos. Dahil sa dagdag na halos 450 billion pesos, nasa 731.4 billion pesos ang kabuang unprogrammed funds na nakapaloob sa pambansang pondo para sa taong 2024. Ayon kay Pangandaman, ang prioridad ng alokasyon ng unprogrammed ay nakalagay naman sa probisyon ng 2024 GAA. May special provision sa GAA nung prioritization ng projects for release under UA. Siyempre, una dyan yung pag-PS, di ba? Pagkailangan ng funding for government workers, di ba? Salaries, kung magkulang. Second, social services, yung mga importante. And then, we have infrastructure. May prioritization. Samantala, mula sa 5.768 trillion pesos na national budget ngayong taon ay maaring umakyat na ito sa 6.2 trillion pagdating sa taong 2025. Tiniyak ng DBM na walang pagbabago sa babalangkasin na 2025 national budget, pwera na lang ang mga kailangang iprioridad para sa mga mangyayaring eleksyon. Mas lalaki ang pondo ng COMELEC pagdating ng 2025 ayon sa DBM dahil sa mangyayaring midterm elections at sa iba pang halalan na gagawin sa naturang taon. Mas malaking budget siguro because sa COMELEC kasi they will conduct the elections. Yun po. The national and local elections. Ang daming election po kasi pati barangay ulit. Lahat. December. Ulitan. Sa Ulitan. farm nga pala, no? Sa BARM din po. Sila din po. Samantala, aminado naman ng DBM na sakaling magkakaroon ng plebisito para sa People's Initiative ay magre-release sila ng pera para dito. Matatanda na nasa halos 13 billion pesos ang naibalik na pondo sa COMELEC na may line item para sa pagdaraos ng eleksyon, referendum at plebisito. Actually, the money is already there. Pag kailangan na po nila ng cash for the purpose, we will release it.